Sa video na ito, samahan niyo ako sa isang nakakakilabot na kwento tungkol kay Tita Lumen, isang estudyante ng folklore na naglakas loob pumasok sa isang bahay na sinasabing pinamumugaran ng aswang. Ang bahay na ito ay may madilim na nakaraan kung saan biglaang nawala ang isang buong pamilya at ang mga naiwan ay mga kalansay lamang. Habang iniimbestigahan ni Tita Lumen ang loob ng bahay, unti-unti niyang natuklasan ang mga lihim na nakatago sa mga journal at narinig ang mga boses na tila nagmumula sa kabilang mundo. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pamilyang ito? At anong sumpa ang bumalot sa ama ng tahanan? Abangan ang buong kwento at alamin ang mga nakakagimbal na revelasyon. May kakilala akong estudyante ng folklore. Tawagin na lang natin siyang Tita Lumen. Ang sabi niya, may nagpadala raw sa kanya ng liham na nag-uudyok sa kanyang pumasok sa isang bahay na may masamang reputasyon. Ang sabi raw sa liham ay, kung gusto mong makakita ng aswang ay pumasok ka sa bahay na ito. Ang sabi ni Tita Lumen, dati raw may nakatirang pamilya sa bahay na iyon pero isang araw ay bigla na lang nawala ang lahat ng miyembro ng pamilya. Nung pasukin ng mga kamag-anak yung bahay, ay wala raw silang nakita kundi mga kalansay ng mga nawawalang pamilya. Ang hinala ng mga tao ay may aswang na pumatay sa pamilya at pagkatapos ay tinira ng aswang ang bahay. Simula noon ay wala nang gustong tumira sa bahay na yon. Sa katunayan, kahit nga raw dumaan lang sa harap ng bahay ay walang gustong gumawa. Sabi ni Tita Lumen, alam naman daw niya na delikado ang gagawin niya. Pero dahil nga sa pag-aaral niya ay naglakas loob siyang pumasok sa bahay. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang mga sabi-sabi tungkol sa bahay na iyon. Ang sabi niya, 12:00 ng hating gabi siya pumasok sa bahay. Gusto raw niyang malaman kung totoo ba talaga yung mga kwento tungkol sa aswang, lalo na't bahagi ito ng pag-aaral niya. Pagbukas niya ng pinto parang may malamig na hangin na sumalubong sa kanya. Bumungad sa kanya ang isang mahabang lamesa na puno ng pagkain, yung parang may handaan na hindi natapos, pero sobrang dilim at tahimik ng paligid. Parang may handaan na hindi natapos. Ang sabi ni Tita Lumen, lumapit siya sa lamesa at tiningnan ang mga pagkain. Bulok na raw ang mga pagkain at may mga uod na. Tapos, may narinig siyang mga boses na nag-uusap. Hindi raw niya maintindihan ang mga sinasabi ng mga boses dahil sabay-sabay ang mga ito. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, ay may naririnig siyang mga boses ng mga bata na naglalaro. Tapos, may naririnig din siyang umaawit ng lullaby. Galing daw yung lullaby sa isang kwarto sa unang palapag. Binuksan niya yung pinto at nakita niyang may duyan sa gitna ng kwarto pero walang tao. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Doon naman daw ay may naririnig siyang umiiyak na babae. Sa bawat kwarto na binubuksan niya ay iba-ibang alaala ang nakikita niya. May mga kwarto na may mga laruan. May mga kwarto na may mga damit na nakakahalat sa kama. May mga kwarto na may mga libro na nakabukas sa mesa. Ang pinakahuling kwarto na binuksan niya ay may kama na puno ng mga journal. Kinuha niya yung mga journal at binuklat. May mga date yung mga journal at may mga nakasulat na mga tala tungkol sa aswang. Dito raw nakasulat ang mga detalye ng sumpa na tumama sa ama ng pamilya. Ang sabi ni Tita Lumen, habang binabasa niya yung mga journal ay may narinig siyang boses na tumatawag sa pangalan niya. Nanginig daw siya sa takot at nagdasal. Para bang hindi siya makapaniwala sa mga nakita at narinig niya. Yung puso niya, parang ang bilis ng tibok at hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Tapos, naramdaman niya na may humahawak sa balikat niya. Hindi niya alam kung paano siya nakatayo at nakatakbo palabas ng kwarto. Pero ang sumunod na naaalala niya ay nasa attic na siya. Sa attic ay may nakita siyang isang susi na nakasabit sa dingding. Kinuha niya yon at narinig niya na may tumatawa sa loob ng mga pader.
Bumaba siya sa basement at nakita niya yung pinto na may mga kalawangin na kandado. Naalala niya yung susi na nakuha niya sa attic at naisip niya na baka kaya may mga multo at presensya sa bahay na yon ay dahil sa pinto na yon. Kaya ang ginawa niya ay nilock niya yung pinto gamit yung susi. Habang nilolak niya yung pinto ay nakakarinig siya ng mga sigaw at ungol. Pero hindi siya nagpa-apekto, nilock niya yung pinto at hindi niya tinigilan hanggat hindi niya naririnig na nag-click yung susi. Pagkatapos niyang malock yung pinto ay nawala yung mga boses at presensya sa paligid niya. Lumabas siya ng bahay na yon ng umaga na. May dala siyang maleta na puno ng mga dokumento at liham ng aswang. Ang sabi ni Tita Lumen, hindi raw aswang ang pumatay sa pamilya na nakatira sa bahay na yon. Ang pumatay sa kanila ay yung ama mismo ng pamilya na naging aswang. Dahil sa sumpa, hindi na siya makontrol, kaya nagawa niyang kainin ang pamilya niya, pati na rin ang mga bisita. Base raw sa mga journal na nabasa niya, yung ama ng pamilya ay isang taong aswang na biktima ng isang sumpa. Hindi raw talaga aswang yung ama, kundi isang taong isinumpa ng isang aswang. Kaya pala may handaan sa bahay ay dahil may bisita yung pamilya nung mangyari ang trahedya. Ang nangyari ay kinain ng ama yung buong pamilya niya at yung mga bisita. Yung mga kalansay na nakita, yun pala ang mga labi ng mga mahal niya sa buhay. Nakakatakot isipin na ganun kalupit ang sumpa. Ang sabi ni Tita Lumen, yung nalaman daw niya ang katotohanan ay mas lalo siyang naudyok na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Gusto raw niyang mahanap ang ugat ng sumpa at matulungan ang iba pang biktima na hindi pa nakakalaya. Dahil gusto niyang malaman kung saan nanggaling ang sumpa na tumama sa ama ng pamilya at kung sino ang nagbigay nito, para matulungan niya yung ama at iba pang tao na biktima ng sumpa na yon. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita ng panganib ng mga sumpa at kung paano ito nagiging sanhi ng trahedya. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi baka may mga lihim na nagtatago.